Noong 1985, isang pelikulang horror na pinamagatang The Hong Kong Butcher ang inilabas sa mga sinehan na may simpleng ngunit nakakatakot na deskripsyon. Isang serial killer na taxi driver na nambibiktima sa mga kababaihan ng Hong Kong. Bagamat tila isa lamang itong pelikula para magbigay aliw sa mga manonood, ang pelikulang ito ay batay sa isang totoong kaso na nangyari 3 taon bago ito ipalabas. Ang pangalan ng suspect ay si Lam Kor Wan, isang lalaking tinatawag na Jars Murderer dahil sa kanyang karumal-dumal na kwento ng pag-iimbak ng mga bahagi ng katawan ng kanyang mga biktima sa mga babasaging garapon. Noong dekada 80, ang kanyang mga krimen ang naging pangunahing dahilan kung bakit ang marami sa Hong Kong ay nagpapadala ng mensahe sa kanilang mga pamilya o kaibigan at kinukunan ng larawan ang mga plaka ng taxi kapag naglalakbay mag-isa, lalo na sa mga madaling araw. Ngunit ang pinaka-nakakagimbal na detalye ay ang katotohanan na si Lam ay nakatira sa parehong kwarto ng kanyang kapatid na hindi alam ang mga karumal-dumal na gawain na nangyayari sa ilalim ng kanilang bubong. Sa loob ng 6 na buwan, nanatiling walang kamuwang-muwang ang kanyang pamilya sa mga kalunos-lunos na pangyayaring nagaganap sa kanilang tahanan. Ayon sa mga tala, si Lam Kor Wan ay nagmula sa isang ordinaryong pamilya sa Hong Kong. Ipinanganak siya noong 1955 sa panahon ng pamamahala ng mga Briton sa Hong Kong. Ang ama ni Lam ay nagtatrabaho sa isang kumpanya ng langis sa Brunei, kaya mula 1957 hanggang 1962, lumipat ang pamilya doon upang maging malapit sa kanyang trabaho. Ngunit ang kanyang kabataan ay puno ng karahasan at pang-aabuso sa pamilya. Ayon sa mga tala, ang kanyang ama ay may maikling pasensya at madalas na manakit, na punong-puno ng galit at mga sigaw na nagiging sanhi ng mga pag-iyak ng kanyang ina. Si Lam ay labis ding pinahirapan ng kanyang ama, binubugbog ng walang tigil. Sa isang pagkakataon, itinulak siya ng kanyang ama sa pader ng sobrang lakas na siya ay nawalan ng malay na naging dahilan ng pagkakaroon niya ng black eye. Ang kapaligirang puno ng takot at karahasan ay nag-iwan ng malalim na sugat kay Lam, na naging isang tahimik na loner na nagtatago mula sa mundo na sa tingin niya ay punong-puno ng mga taong nais siyang saktan. Sa pagsapit niya bilang teenager, ang pamilya ni Lam ay bumalik sa Hong Kong. Ito na sana ang pagkakataon ni Lam upang makalayo sa kanyang mapait na nakaraan, makagawa ng mga bagong kaibigan, at ma-enjoy ang kanyang kabataan. Ngunit ang lungsod ng Hong Kong ay isang malaking kaibahan sa tahimik at kalmadong Brunei. Ayon sa mga report, nang bumalik si Lam sa Hong Kong, tumigil na ang pisikal na pang-aabuso na dinanas niya, ngunit nahirapan siya sa pag-a-adjust sa bagong kapaligiran. Bagamat nakamit niya ang magandang mga marka sa paaralan, nahirapan siyang makipagkaibigan, kaya't naghahanap siya ng kaligayahan sa kanyang electronic chess set na naging tapat niyang kaibigan. Sa isang mundong lalong nagiging malungkot, ang pangunahing tauhan ay nagkaroon ng bagong mga responsibilidad at tensyon. Nang lumipat siya sa Kwun Tong District sa Hong Kong kasama ang pamilya, ang matinding pressure at mahigpit na mga inaasahan ng kanyang ama ang naging dahilan ng pagbaba ng kanyang mga marka. Dito nagsimula ang pagbabago sa kanyang ugali. Nang siya ay nasa 19 years old, napansin ng kanyang pamilya ang kanyang kakaibang ugali at nakakabahalang pagkahumaling sa mga kababaihan. Bagamat tila kakaiba ang paglalarawang ito, ipinapakita nito ang isang obsesyon na lampas pa sa simpleng sexual na interes. Narito ang isang halimbawa upang ipakita ang ibig sabihin nito. Noong 1974, ang tunog ng tubig na tumutulo sa banyo ay dahan-dahang bumalot sa tahimik na bahay ni Lam. Nasa banyo ang kanyang kapatid na babae. Ang kanyang katawan ay bahagyang nakikita sa pamamagitan ng salamin. Hindi kalayuan, may pares ng mata na titig na nakamasid sa kanya. Habang hinuhugasan niya ang kanyang buhok gamit ang shampoo, napansin niya na ang pintuan ng banyo ay bahagyang nakabukas at sa makitid na agwat ng pintuan ay may pares ng mata na matamang nakatingin sa kanya. Wala itong iba kundi ang kanyang sariling kapatid na si Lam Kor Wan, na nakasilip sa kanya mula sa siwang ng pintuan ng banyo. Nagalit siya
at bigla siyang sumigaw at nagmura kay Lam bago kinuha ang tuwalya, itinapis sa kanyang katawan at ibinagsak ang pinto. Sa paglipas ng panahon, lumipat ang pamilya sa Eastern Kowloon, umaasang ang pagbabago ng kapaligiran ay makakatulong sa pagpapahupa ng kanyang magulong pag-uugali. Ngunit 1 taon lamang ang lumipas, patuloy ang kanyang madilim na gawain. Matapos ang isang matinding pakikipagtalo sa kanyang ama, pinalayas siya mula sa bahay. Hindi binanggit sa mga report kung ano ang nangyari sa kanya sa panahong iyon, ngunit napansin na kaagad pagkatapos siyang pinalayas, nahuli siya ng mga pulis. Nang makontak ng mga autoridad ang kanyang mga magulang upang ipaalam na ang kanilang anak ay naaresto, nagulat sila. Ayon sa mga pulis, nilapitan ni Lam ang isang babae sa labas ng pampublikong banyo at pinilit itong payagan siyang hawakan ang kanyang puwetan. Nang tumanggi ang babae, nagalit si Lam at kinuha ang isang kutsilyo. Tinakot na sasaktan ang babae. Ngunit sa halip na ipasok sa bilangguan, nagbago ang kapalaran ni Lam nang isang psychiatrist ng gobyerno ang mag-diagnose sa kanya bilang may sakit sa pag-iisip. Kaya inirekomenda ang kanyang paglilipat sa Castle Peak Hospital, ang pinakamalaki at pinakamatandang psychiatric facility sa Hong Kong. Dito ay nanatili si Lam sa loob ng 100 araw at nang siya'y palayain, siya ay nagmukhang isang ganap na ibang tao at nagpalit pa siya ng pangalan at naging si Lam Kung. Subalit, ang katotohanan ay ang pagbabago ng pangalan at 3 buwan ng rehabilitasyon ay hindi tunay na nakapagpabago sa kanyang likas na ugali. Ang kanyang obsession sa katawan ng babae ay lumala at naging mas madilim at nakakatakot. Hindi nagtagal, nagsimula siyang maglakbay sa isang madilim na landas na magdudulot ng gulat sa buong lungsod. Ayon sa mga record, noong 1978, kumuha si Lam ng lisensya bilang taxi driver at nagsimulang magtrabaho bilang driver. Habang ang kanyang mga obsession ay lumalalim, bumili siya ng Polaroid camera at nagsimulang kumuha ng mga larawan mula sa ilalim ng cubicle doors ng mga banyo ng kababaihan. Nahuli siya ng ilang beses sa akto at kinailangan niyang itigil ang ginagawa, ngunit huli na, malayo na siya sa pagiging isang mabuting tao. Ngunit ang kanyang mga pinipigilang galit at mga masamang hilig ay parang bomba na maaaring pumutok anumang sandali. Noong umaga ng February 3, 1982, isang babaeng nagngangalang Chan Fung Lan ang lumabas mula sa Chinese Palace nightclub. Matapos makipag-party at umiinom kasama ang kanyang kapatid at ilang kaibigan, nagpasya na siyang umuwi. Naglakad siya papunta sa kanto at nagtangkang sumakay ng taxi. Habang siya ay lumalapit, isang taxi ang mabilis na dumaan at huminto sa kanyang harapan. Binuksan niya ang pinto at pumasok, at nakatagpo siya ng isang batang lalaking mukhang mahina ang pangangatawan sa likod ng manibela. Sa windshield ng taxi, may sticker na nagpapakita ng pangalan at lisensya ng driver na nakasulat, Lam Korwan. Pagkatapos ng ilang segundo, ang taxi ay umalis at tumulak patungong Kwun Tong. Ang unang mga sandali ng biyahe ay walang nangyaring kakaiba, hanggang sa humiling siya na huminto ang taxi. Tumigil ang sasakyan at siya ay bumaba upang magsuka sa kalsada. Ilang minuto ang lumipas at nagbalik siya sa loob ng taxi at inutusan si Lam na ibalik siya sa nightlife district. Sumunod si Lam ngunit. Sa halip na sundin ang tuwid na ruta, iniwasan niya ang mataong kalsada at dinala ang taxi sa isang liblib na lugar. Pinatay niya ang makina at nakinig sa tunog ng malakas na ulan sa bubong. Pagkatapos, tiningnan niya si Chan na mahimbing na natutulog. Hindi alam na hindi pa sila nakararating sa kanilang destinasyon. May masamang balak, tahimik na bumaba si Lam mula sa taxi, kinuha ang isang kawad mula sa trunk at pumasok sa passenger seat. Pag-upo, ipinulupot niya ang kawad sa leeg ni Chan. Ang biglang higpit ng kawad ay nagpagising kay Chan at agad niyang naisip na siya ay sinasakal. Lumaban ng buong lakas, sumigaw ng malakas ngunit ang malakas na ulan ay natalo ang kanyang mga sigaw. Sa loob ng ilang sandali, humina ang kanyang paglaban at siya'y tuluyang tumahimik. Nanatili ang titig ni Lam sa walang buhay na babae sa kanyang tabi, ang kanyang mga mata ay dahan-dahang gumala sa katawan nito at mga nakalantad na binti.
Agad na nabalot ng nakakagambalang mga pag-iisip si Lam. Matapos patayin si Chan, naharap si Lam sa nakakatakot at mabigat na gawain ng pagtatago ng kanyang katawan. Sa pagdapo ng takot, dinala niya ang bangkay pa uwi at nagpasya siyang itago ito sa ilalim ng sofa sa kanilang apartment. Ilang oras ang lumipas, kumuha si Lam ng pera mula sa wallet ni Chan, pumunta sa isang malapit na hardware store at bumili ng isang electric saw. Kinabukasan, nang wala ng tao sa bahay, nagsimula si Lam sa kanyang madilim na gawain. Bago siya nagsimulang pira-pirasuhin ang katawan, nilagyan niya muna ng plastic cover ang pagpuputulan. Inalis ni Lam ang mga damit ni Chan at kumuha ng ilang mga litrato ng kanyang hubad na katawan, pagkatapos ay maingat niyang pinutol ito sa 7 iba't ibang bahagi. Idinokumento niya ang nakakatakot na proseso sa isang video na tinawag niyang Serious Secrets. Ayon sa mga record, isa sa mga pinutol na bahagi ng katawan ay binubuo lamang ng mga sex organ. Pagkatapos, inilagay ni Lam ang particular na bahaging iyon sa isang jar at maingat na pinreserba ito gamit ang rice wine. Ang iba pang mga pinutol na bahagi ng katawan ay binalot ng dyaryo, inilagay sa isang plastic bag at itinapon sa isang ilog kung saan tinulungan ng malakas na ulan na hugasan ang mga ito. Hindi ito ang tanging pagpatay na isasagawa ni Lam dahil pagkatapos ng karumal-dumal na aksyon, nakaranas siya ng isang nakakatakot na realization. Napagtanto niya na ang pagpatay kay Chan ay padalos-dalos at magulo. Naiintindihan ni Lam na upang magpatuloy, kailangan niyang magkaroon ng mas maingat at epektibong paraan sa paghawak ng mga karumal-dumal na gawain. Determinado siyang mapabuti ang kanyang pamamaraan, kaya bumili siya ng isang pares ng mga surgical scissors, isang scalp bow, at mga bote ng malahide. Ito ay nagmarka ng pagbabago patungo sa isang mas klinikal at sistematikong paraan, hindi na umaasa sa mga pansamantalang gamit. Gumamit siya ng mga espesyal na kagamitan para sa pagputol at pagpreserba ng mga bahagi ng katawan, tinitiyak na ang susunod niyang pagpatay ay magiging mas tumpak at maayos. Napansin din niya na ang kanyang night shift schedule, kasabay ng malakas na ulan at ang kumakalat na dilim, ay nagbigay sa kanya ng perpektong cover-up at pinababa ang posibilidad na makita siya, kaya't naging mas madali ang pagtatago ng kanyang mga krimen. Noong umaga ng February 12, 1982, ang mga manggagawa sa distrito ng Shatin ay nag-aalmusal sa tabi ng ilog Shingmun. Matapos nilang kumain, may isa sa kanila na nagdesisyong magpahinga at manigarilyo sa tabi ng ilog. Nang malapit na siyang magsindi ng sigarilyo, may napansin siyang isang maputlang puting bagay na lumulutang sa ibabaw ng tubig. Sa una, akala niya isang parte ng isang mannequin na itinapon, ngunit nang lumapit siya, napansin niyang tunay pala itong kamay. Ang pinutol na kamay ni Chan Fonglan. Natakot at nagmadaling bumalik ang manggagawa sa site at ipinaalam sa kanyang mga kasamahan. Nang bumalik sila sa ilog, lalong tumaas ang kanilang pagkabigla nang matuklasan nila hindi lamang ang kamay, kundi pati na rin ang mga paa at isang ulo ng tao. Ngunit ang karumal-dumal na natuklasang ito ay simula pa lamang. Sa mga sumunod na linggo, patuloy na matutuklasan ang mga bahagi ng katawan na nakakalat sa buong Hong Kong at hindi alam ng mga investigador. Ang ilan sa mga bahagi ng katawan ay nakaimbak sa mga garapon sa bahay ni Lam Kor Wan. Ang mga ito ay mga twisted trophy ng kauna-unahang serial killer sa Hong Kong. Habang nagtatrabaho ang mga investigador upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga pinutol na bahagi ng katawan sa ilog, si Lam Kor Wan ay naghahanap ng isa pang biktima. Noong May 29, 1982, bandang alas 5 ng umaga, 3 buwan matapos ang pagkamatay ni Chan Fonglan, bumuhos ang malalakas na ulan sa Hong Kong. Ang 31 years old na si Chan Wan-kit, isang cashier sa isang nightclub, ay kakatapos lamang ng kanyang shift at sabik na magpahinga. Magiging mahirap ang biyahe pa uwi dahil sa malakas na ulan kaya't sumakay siya ng taxi. Nang makaupo sa likod na bahagi ng sasakyan at tumingin sa bintana, malamang ay hindi napansin ng driver na nanonood sa kanya sa pamamagitan ng rearview mirror. Sa windshield ay nakalagay ang numero ng lisensya ng taxi at may pangalang Lam Kor Wan. Ang biyahe pa uwi ay tila normal hanggang sa kumuha si Lam ng ibang daan at iniiwasan ang mga mataong kalsada.
Nang mapansin ito, nagtanong si Chan Wan-kit sa driver kung saan siya dinadala. Ngunit sa kabila ng paulit-ulit na tanong, nanatiling tahimik si Lam. Nang makarating sila sa isang liblib na lugar, huminto ang taxi at tanging ang tunog ng patak ng ulan ang pumuno sa nakakakilabot na katahimikan. Bigla, lumingon si Lam at kumuha ng kutsilyo. Tumalikod si Chan sa takot at ipinakita pa ang mga posas upang ikadena ang kanyang mga pulso. Sinakal siya ni Lam gamit ang isang kable habang ang kanyang mga sigaw ay tinatalo ng walang habas na ulan. Nang matiyak ni Lam na patay na siya, nagmaneho siya pabalik sa apartment ng kanyang pamilya kung saan isang mas karumal-dumal na eksena ang naganap. Gamit ang isang surgical scalpel, sinimulan ni Lam ang proseso ng pagputol sa katawan ni Chan. Maingat niyang ginawa ang unang incision sa dibdib at ang kanyang mga galaw ay klinikal at perpekto. Dahan-dahan niyang iniikot ang scalpel sa paligid ng kanyang mga dibdib at inalis ito mula sa kanyang katawan. Pagkatapos ay inilipat niya ang scalpel pababa, patungo sa kanyang pribadong bahagi. Sa parehong nakakatakot na paraan, inalis ang kanyang mga sex organ. Ang 2 pirasong bahaging ito ay inilagay sa mga garapon at pinuno ng formaldehyde. Nang masil ang mga garapon, itinago ito ni Lam sa ilalim ng kanyang kama at nagsimulang balutin ang natitirang katawan ng babae sa newspaper. Sa buong pangyayaring ito, maingat niyang kinuhanan ng larawan ang bawat hakbang at tulad ng sa kanyang nakaraang biktima, nag-record din siya ng video ng buong proseso. Naitala niya ang bawat detalye gamit ang parehong paraan at ito pa lamang ang simula. Ayon sa mga record, itinapon ang katawan ni Chan Wan-kit sa isang liblib na bahagi ng burol sa Tai Hang Road at ilang linggo lamang ang lumipas, dumapo si Lam Kor-wan sa kanyang ikatlong biktima. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang kanyang mga pamamaraan ay nagbago. Pinipili niya ang mga kababaihan na mukhang pagod, malalim ang iniisip o abala, at nagkataon na isa sa mga kababaihang ito ay si Leong Sao-wan, isang 29 years old na tagalinis sa isang nightclub. Bandang 4:00 ng madaling araw noong June 17, 1982, naghihintay si Leong ng sasakyan pauwi matapos ang kanyang shift. Nagsimulang umambon at mula sa kalayuan, nakita ni Lam si Leong na nakatayo sa ilalim ng kumukutitap na street lamp, nakataas ang kamay. Binuksan ni Leong ang pinto at sumakay sa taxi. Makalipas ang ilang sandali mula nang sumakay siya sa taxi, ang kanyang mga pag-aalalay na tabunan ng patuloy na tunog ng ulan. Gaya ng inaasahan si Leong ay pinatay ni Lam. Ang kanyang katawan ay dinala sa bahay ni Lam kung saan itinayo niya ang kanyang camcorder sa bunk bed, itinutok ito sa sahig kung saan nakahiga ang katawan ni Leong. Ang kakilakilabot na proseso ng pagputol ay naitala sa isang tape na may label na Operation Rainy Night. Ayon sa mga record, habang isinasagawa ang pagputol, nakaranas si Lam ng isang sandali ng nakasisindak na kuryosidad at tinikman ang mga bituka ni Leong. Nang ilagay niya ang mga piraso sa kanyang bibig, agad niyang niluwa ang mga ito sa pandidiri. Inilagay niya ang mga kamay at paa sa isang sakong tela, at ang magaspang na tela nito ay sumipsip sa sariwang dugo. Sa matinding determinasyon, dinala niya ang bag sa isang liblib na lugar sa kahabaan ng Ta Hong Road. Ilang araw pagkatapos, naalerto ang pulisya tungkol sa pagkakadiskubre ng mga labi na nagdulot ng matinding shock sa taumbayan. Ang mga pagkakapareho ng kasong ito ay kahalintulad ng kay Chan Fong-lan, kaya't napagdesisyunan ng mga investigador na sila ay nakikitungo sa isang sistematiko at malupit na serial killer. Napagtanto ng pulisya ang kagyat na pangangailangan na mahuli ang salarin bago makapangbiktimang muli. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, nangyari ang kanilang kinatatakutan. Noong June 2, 1982, ang Sheraton Hotel ay puno ng kasiyahan habang papatapos ang gabi. Nagpa siya ang 17 years old na si Leong Waisom na oras na para umuwi. Malugod niyang binati ang kanyang mga kaibigan ng magandang gabi at nagpaalam. Paglabas ng hotel, tumagpo siya sa masalimuot at maulang Salisbury Road. Ang kalsada ay kumikislap sa ilalim ng mga street light. Binuksan niya ang kanyang payong at naglakad ng mabilis patungo sa taxi. Bandang 11:00 na ng gabi nang sumakay siya sa taxi, ngunit ang driver ay si Lam Kor-wan. Nang makapasok, ibinigay niya ang kanyang address at nagsimula na ang biyahe. Nagsimula ang paglalakbay ng masaya,
kung saan parehong nag-usap ng masigla. Habang papalapit sila sa kanyang destinasyon, biglang huminto ang taxi at nagpark. Naguluhan si Wisom at napatingin sa paligid. Napansin niyang sila ay nasa isang madilim at liblib na lugar. Lalong nalito ang biktima nang biglang bumaba si Lam, lumapit at binuksan ang pinto. Bago pa siya makapagsalita, hinawakan siya ni Lam. Pinilit ikadena gamit ang posas at hindi siya nakalaban. Sumigaw siya, ngunit tinangay ng ulan ang kanyang mga sigaw. Pagkatapos ay may bagay na binalot sa kanyang leeg hanggang sa tuluyan siyang nalagutan ng hininga. Ito ang ika-4 na biktima na nahulog sa malupit na plano ni Lam at tulad ng sa iba, dinala niya ang kanyang walang buhay na katawan pabalik sa kanyang bahay, kung saan hindi lang niya ito pinutol at pinagsamantalahan pa. Ang buong kakilakilabot na proseso ay naitala sa isang video na pinamagatang Operation the Fourth. 6 na buwan na mula nang madiskubre ang brutal na pagpatay kay Chan Fong-lan. At mula noon, maraming putol na bahagi ng katawan ang natagpuan sa buong lungsod. Sa puntong ito, ang pressure upang mahuli ang pumatay ay nasa pinakamataas na antas, habang maraming pamilya ang nananawagan ng hustisya para sa kanilang mga mahal sa buhay. 3 biktima ang nakikilala na, si Chan Fong-lan, Chan Wan-kit at si Leong Wisom, ang 17 years old na pinakabagong biktima. Ayon sa mga record, nanatiling hindi pa kilala ang pagkakakilanlan ni Leong Sao-wan hanggang sa isang mahalagang araw ng Agosto. Sa isang istasyon ng pulisya, sumagot ng telepono ang isang opisyal. Ipinakilala ng tumawag ang sarili bilang manager ng isang photoshop sa Mongkok. Sinabi niya na nakuha niya ang isang serye ng mga nakakatakot na larawan, mga litrato na magbibigay ng bagong lead sa investigasyon. Agad dumating ang mga pulis sa Photoshop at hinarap ang manager na inilarawan bilang maputla at malinaw na nanginginig sa takot. Ibinigay niya sa kanila ang mga larawan. Nang suriin ng mga awtoridad ang mga larawan, halos sigurado na silang natukoy na nila ang pangunahing suspek. Ipinakita ng mga litrato ang mga putol na bahagi ng katawan ng tao at mas nakakatakot pa, ang mga piraso ng laman na kahawig ng mga sex organ ng isang babae. Lumapit ang mga pulis sa manager at tinanong ang mga pisikal na katangian ng lalaking pumasok upang ipadevelop ang mga nakakagimbal na litrato. Kinailangan nila ang bawat detalye para sa masusing paghahanap. Sa tulong ng paglalarawan ng manager, naghanda sila ng patibong para kay Lam. Ang tanging kailangan na lang nila ay maghintay. Noong August 17, 1982, ipinagpatuloy ni Lam Kor-wan ang kanyang araw na parang walang nangyari. Nang papalapit na ang takip silim, naghanda siya para sa isang gabi ng pamamasada sa kanyang taxi. Ngunit bago magsimula ng kanyang shift, tumigil siya sa isang photoshop sa Mongkok upang kunin ang mga litrato na ipinadevelop niya. Ngunit nang pumasok siya sa loob, agad siyang napalibutan ng mga undercover police. Mula nang madiskubre ang mga litrato, nakapwesto na ang mga pulis sa tindahan, naghihintay para sa lalaking inaasahan nilang mahuli. Habang ipinapakita ang inosenteng anyo, mabilis na itinanggi ni Lam ang anumang kaugnayan sa mga litrato, sinasabing ang mga ito ay pag-aari ng isang kaibigan na nagtatrabaho sa isang barko at siya lamang ay napag-utusan. Nagkunyari pa siya na malapit na ang kanyang kaibigan at magkikita sila sa tindahan. Sa simula, naniwala ang mga pulis sa kanyang kwento at nagdesisyon silang maghintay para sa sinasabing kaibigan. Ngunit lumipas ang oras at walang dumating, nagsimula na silang magduda. Matapos ang ilang oras na wala pa ring sign ng sinuman, pinakiusapan nila si Lam na dalhin sila sa kanyang bahay upang tiyakin ang kanyang mga pahayag at ito ay tumanggi lamang ng bahagya. Nang makarating sila sa isang simpleng apartment ni na Lam, sinalubong ang mga pulis ng takot at hindi mapaniwalang pagkagulat. Sa kwarto na pinagsasaluhan ni Lam Kor-wan at ng kanyang kapatid, natuklasan ng mga pulis ang isang lumang kahon ng mga bala na itinago sa ilalim ng kama. Nang binuksan nila ito, sinalubong sila ng isang nakakagimbal na koleksyon ng malalaswang pornografiya. Marami pang mga litrato ng putol-putol na bahagi ng katawan, mga videotape na nagdodokumento ng mga krimen, at ang pinaka-nakakatakot na natuklasan sa lahat, ilang mga garapon na naglalaman ng mga putol na sex organ ng kanyang mga biktima.
Sa pagkakataong ito, inaresto si Lam at dumating na ang oras para sa hustisya. Noong April 8, 1983, matapos ang isang matinding 3 linggong paglilitis, napatunayan si Lam Corwan na guilty sa 4 na kaso ng pagpatay. Siya ay hinatulan ng kamatayan. Ngunit noong August 29, 1984, si Sir Edward Yude, ang dating gobernador ng Hong Kong, ay pinalitan ang kanyang hatol ng habambuhay na pagkakabilanggo. Sa edad na 70 years old, si Lam Corwan ay kasalukuyang nagsisilbi ng kanyang sentensyang habambuhay sa maximum security na Shek Pik Prison. Bagaman, unang ipinakulong siya sa Stanley Prison. Matapos ang paglilitis, ang lahat ng mga litrato at video na ginawa ni Lam ay sinunog dahil sa pangambang maaari itong mag-udyok ng kaparehong mga krimen o, mas masahol pa, ibenta sa publiko. Hey everyone! I just wanted to take a moment to give a huge shout out to Antonia Picolatos, Virgo Woman, Ida Seb, Lexi, Shay Somera, at Loy Valiente. Maraming salamat po sa inyong lahat na mga sumusuporta pati na rin sa mga silent listener. Mabuhay kayo at patuloy na maging inspirasyon sa iba.